ng iglesia. So tayo po ngayon ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito. Ituring na higit ang iba kaysa sarili. So ito yung sa kabuuan nito kasi yung kapakumbabaan pa rin, no? Humility, pagiging mapagpakumbaba na kalooban sa ating kapwa. Maraming tao kasi ngayon na alam natin na medyo may kataasan, no? Ma-pride. Minsan nga, sabi, nauna yung yabang, hindi dapat, ano? Sa banal na kasulatan, kinakailangan talaga yung magiging mapagpakumbaba ka, no? Hindi mo, kaya nga ang sabi, ituring na higit ang iba kaysa sarili. Huwag mong ipagpalagay na ikaw lagi yung mataas no? Magaling Hindi dapat ganon. Tingnan din natin kasi, kauna-unahan yan, sa banal na kasulatan, sino ba maibibigay natin na kauna-unahang itinuring niya, doon muna tayo sa negative side. No? Sa negative side muna tayo. Na itinuring yung kanyang sarili na higit kaysa sa iba. Di ba? Sino ang kauna-unahan niyan naging mapagmataas? Si Satanas. Di ba? Kauna-unahan niyan si Satanas. Sa kwento ng pagbagsak, ipinakita ni Satanas ang kanyang pagnanais na maging katulad ng Diyos. Nagpakita ng kayabangan at pagmamataas na nagdala sa kanya sa pagkawasak. Di ba gusto niya? Mapantayan niya yung Diyos Aakit daw siya doon sa kataas-taasan, siya magiging katulad ng Diyos. So nandoon yung pag-iisip na pagiging mapagmataas. Ano nangyari sa kanya? Kaya nga ang sabi, doon sa kanyang kayabangan at pagmamataas, siya nagdala sa kanya sa pagkawasak. Nagdala sa kanya para siya ay parusahan ng Diyos. Diba? Sino pa? Si Nabucodonosor. So alam natin, si Haring Nabucodonosor. Hari ng Babylonia. Ano ang nasa isip niya? Ang hari ng Babylonia na nagmalaki at inisip na siya ay higit kaysa sa Diyos. Sa kanyang pagmamalaki, nagdulot ito sa kanya ng pagbagsak at pagkakaroon ng mabigat na parusa. Kasi nando sa isip niya na noong itatag niya ang kaharian ng Babylonia, no? Napakalaking kaharian ang kanyang nasakop, ang kanyang pinamamahalaan. Ano nasa isip niya? Dahil sa kanyang sariling karunungan, kaalaman, naitayo niya yung kaharian na yon. Dahil sa kanyang kagalingan, hindi niya naisip yung sa Diyos. Kaya ano nangyari sa kanya? Nung pinagmamasdan niya, nandun siya sa pinaka-terrace ng palasyo, pinagmamasdan niya yung kaharian. Ito, naipundar niya dahil sa kanyang kagalingan, sa kanyang karunungan, no? Kapangyarihan. Kaya nagkaroon ng isang malaking kaharian doon sa Babylonia. Anong biglang dumating sa kanya? Ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? Dahil sa kanyang kayabangan na yon, pinarusahan siya ng Diyos. Na siya ay mamumuhay bilang isang parang hayop. Kaya namuhay siya parang hayop. Humaba ang kanyang balbas, ang kanyang buhok, ang kanyang mga kuko, no? Nandun siya sa hamugan, sa damuhan, kasama ng mga hayop, na wala sa katinuan ng kanyang sarili. Yun ang parusa ng Diyos. Kaya makita natin pala, sa bawat pagmamalaki ng tao sa Diyos, mayroon laging kaakibat na hindi magandang bagay. Tulad ng nangyaring ito kay Nabucodonosor. Sino pa? Si Herodes. Nakikita lang natin yung mga nagiging mapagmalaki, mapagmataas, lalo na sa Diyos. Bilang hari, nagpakita siya ng labis na kayabangan at hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Diba? Alam natin kasi isahin ni Herodes, nagtalumpati siya, nagsuot siya ng suot hari
damit hari, saka nagtalumpati sa taong bayan, hinangaan siya ng taong bayan. Ano ang sabi ng taong bayan? Tinig ng Diyos at hindi ng tao. Naakay siya ng kanyang pagmamataas. Hindi niya ibinalik sa Diyos yung kapurihan, kundi inari nga niya, sinisiko sa kanya, tinig ng Diyos. So, inaari niya na siya nga ay Diyos. Nandun yung kanyang pagmamalaki. Kaya, anong ginawa sa kanya ng Diyos? Kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. So, meron pala talagang laging hindi magandang pangyayari sa bandang huli kapag ka ang isang tao ay naging mapagmataas. Ang Pariseo, sa Lucas 18:11-12, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita. No? Nagpapasalamat naman sa Diyos. Tinawag nga yan, Diyos, pinasasalamatan kita. Nananalangin Kaya lang, ano ang kanyang panalangin? Na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa ako nag-aayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Tamang nanalangin sa Diyos, tumatawag sa Diyos, kaya lang ikinumpara yung kanyang sarili doon sa mas mababa sa kanya. Ikinumpara niya yung kanyang sarili na siya ay mas higit kaysa doon sa isang nananalangin tao na isang makasalanan doon sa maniningil ng buwis. Binuhat ang kanyang sariling bangko, nagmataas sa Diyos. Hindi ako tulad dito. Makasalanan niya, maniningil ng buwis. Ako, nag-aayuno ko, nagbibigay daw siya ng ikapo. So lahat ng mga kabanalang kanyang ginagawa, ipinagmamalaki sa Diyos. At ibinabagsak naman yung kanyang kapwa-tao para siya ay umangat. Hindi maganda. Di ba? Kuminsan sa tao, ganun nangyayari. Para makitang ikaw ay mas mainam, ibabagsak mo yung iyong kapwa. Hindi maganda. Kaya, nung lumabas itong dalawa na ito doon sa templo, sino ang kinalugdan ng Diyos? Yung panalangin nung maniningil ng buwis na isang makasalanan. Bakit? Kasi yung maniningil ng buwis, nung siya'y nananalangin, dinadagukan niya yung kanyang sarili, yung kanyang dibdib, nakayuko, hindi makatingin sa Diyos. No? Kasi nahihiya siya sapagkat siya'y isang makasalanan. Pero sa kabila na siya ay makasalanan, tao sa puso niya yung pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Na hindi niya ikinumpare yung kanyang sarili doon sa ibang tao para iangat sa Diyos yung kanyang sarili. Kaya lumabas yung dalawa. Sino ang kinalugdan ng Diyos? Yung taong makasalanan, na nanalangin, na nagsisisi sa kanyang mga pagkakasala. Kaysa dito sa isang taong tama, nagbibigay ng mga ikapo, nag-aayuno, no? Nagsasakripisyo, pero nandun naman yung pagmamalaki sa kanyang sarili. Hindi siya kinalugdan ng Diyos. No? Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. So, marami din na mga tauhan pa sa Biblia na tingnan pa rin natin itong isa. Ang sabi, laging nakatingin sa puwing ng iba. Sa Mateo 7:3-5, ang sabi ng Panginoong Kristo, at bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Di ba minsan ganon? Mapamuna, pero yung sarili niya hindi niya napupuna. Di ba? Mapamintas, pero yung sarili niya hindi niya mapintasan.
na laging, para ba siya lagi ang magaling, mahusay. Diba? Kaya nga ang sabi, yung nasa puwing ng kanyang kapatid, maliit lang, puwing lang eh. Pero yung namumuna, hindi lang basta puwing. Ang sabi, tahilan. At narito ang tahilan sa iyong sariling mata. No? Lag. Sa English. Ano ang sabi doon? Thine eye. Oh. Baga, mas malaki pa eh. Sa ibang salin pa, lag eh. No? Di ba? Ang laki. Noong nandoong puwing sa iyong mga mata. Pero yung maliit na puwing sa iyong kapwa, siya mo napapansin, yung puwing mong malaki na sa iyong mata, hindi mo mapansin. No? So, yun ang mapagmataas sa kanyang sarili. So, maraming tauhan sa Biblia, ang itinuturing na kung paanong merong mga itinuring yung kanilang sarili na higit sila sa iba, ito naman yung positive. Meron naman mga itinuring, bagamat sila mas higit sa iba, pero itinuring nilang hindi sila higit sa iba. Itinuring lang mas higit yung kanilang kapatid kaysa sa kanila. Kahit na mas meron silang kakayahan. Tingnan din natin sa banal na kasulatan. Unang-una, ang Panginoong Hesus. Di ba? Siya ang pinakamalino na halimbawa ng pagiging mapagpakumbaba. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, naging masunuring anak siya at nagkatawan tao at ipinakita ang pagmamahal sa iba. Nag-alay siya ng sarili sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Diba mismo ang ating Panginoong Kristo? Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na kung ano yung pag-iisip ng Panginoong Kristo, maging yun ang ating tularan. Ano naging pag-iisip ng Panginoong Kristo? Bagamat siya'y Diyos, anak ng Diyos, nagpakababa, nagmasunurin, wika hanggang sa kamatayan. Ganong pagpapakababa ang ginawa ng Panginoong Kristo? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Hinayaan niyang siya ay patayin ng tao alang-alang sa kaligtasan ng sanglibutan. So yun yung pagpapakumbaba ng Diyos. Siya ang kauna-unahang ehemplo, nagbigay ng mabuting ehemplo para tularan ng lahat ng mga tao. Sino pa na itinuring na talaga, nandoon yung pagpapakumbaba? Si Moises. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa Egypt, iniwan niya ang pagiging leader ng Egypt at mas pinili ang pagiging leader ng mga Israelita upang maalis sa pagkaalipin ang bayan ng Diyos. Diba? Gaano yung sakripisyong ginawa ni Moises? Yung siya isang kinilala bilang makapangyarihan tao sa Egypt. Pero nung malaman niya na siya pala isang Hebreo, anak ng Hebreo, pinagtanggol nga niya yung kanyang kalahi Pinatay niya yung isang Egyptian na nanakit ng kanyang kapatid. At nang malaman niya talaga siya ay anak ng isang Hebreo, iniwan niya yung pagiging isang makapangyarihan tao sa Egypt. Itinuring daw niya, yun ay sukal lang, kahit si Apostol Pablo, ganun din. So lahat ng mga bagay na material, iniwan niya, pinili niya yung pagiging leader ng Israelita upang ang bansang Israel ay kanyang maealis sa pagkaalipin sa Egypt. Ganong pagpapakumbaba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Si Pablo rin, bilang isang apostol, inialay ni Pablo ang kanyang buhay para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tiniis niya ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari niyang sukal lamang upang tamuhin si Kristo. Filipos 3:8. Diba?
eh, anong yung dating kalagayan ni Apostol Pablo? Manguusig siya ng iglesia nun eh. No? So, lahat ng kapangyarihan din nasa kanya. Kinikilala siya. Ang mga iglesia ng Diyos nun, takot sa kanya pag nakikita siya. Diba? Pero nung tinawag siya ng Panginoong Kristo, ano ang nangyari? Siya na dating nang uusig, siya na ngayon ang pinag-uusig. Mas pinili niya, wika, yung lahat ng kalugihan na yon, sukal lang yon, para tumuhin si Kristo. Nung mamulat siya sa katotohanan, malaman niya ang katotohanan, sapagkat wala siyang alam nun eh. Maalam siya sa kautusan, no? Ni Moises, sa kautusan doon sa matandang tipan. Pero doon sa pagkakilala kay Kristo, hindi pa niya nung kilala si Kristo. Kaya pinag-uusig niya yung iglesia ng Diyos. Pero nung mismo, special ang pagkakatawag kay Apostol Pablo, nandoon na sa langit ang Panginoong Kristo, tinawag si Pablo. Sino ka baga eka, Panginoon? Ako, wika, si Kristo na iyong pinag-uusig. So nung tinawag siya, inari lang niyang kalugihan yung lahat ng mga bagay, kapangyarihan, karangyaan, anumang bagay na mayroon siya sa panahon na siya ay manguusig, iniwan niya yon. Inari lang niyang kalugihan. Nagpakababa siya para masunod niya yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So, isa rin si Apostol Pablo na nagpakita na yung pagiging mapagpakumbaba, pagpapakababa para maganap yung kanyang tungkulin sa Diyos. Ito rin sa matandang tipang, kung inyo natatandaan si Ruth, yung manugang ni Noemi. No? Si Noemi, nandoon sila ay nakatira sa Bethlehem, Juda. Pero nagkaroon ng malaking kagutom doon sa Bethlehem, Juda. Kaya nangibang bayan sila. No? At sa kanilang pangibang bayan, kasama niya yung kanyang asawa at meron siyang 2 anak na lalaki. Yung 2 anak niyang lalaki na yon nagkaroon ng mga asawa. No? So, si Noemi nagkaroon ng mga manugang at isa si Ruth. Pero sa kasamaang palad, namatay yung asawa ni Noemi, namatay yung kanyang 2 anak, natira sa kanya, nakasama niya 2 niyang manugang. At nagpasya si Noemi na bumalik na sa Bethlehem, Juda, sa kanyang bayan, dahil ala na siyang kasamang mga anak, ala na rin asawa niya. Ang utos niya sa kanyang mga manugang, bumalik na kayo doon sa inyong mga magulang, sa mga nanay nila talaga. At siya ay paroroon na sa kanyang bayan, sa Bethlehem, Juda. Yung isa, sumunod, pumunta sa kanyang magulang. Pero si Ruth, hindi. Nanatili siyang, talagang pinaglaban niya na makasama niya yung kanyang biyanan. Alam na akong anak para maging asawa mo pa. At matanda na ako, kung mag-anak man ako, hindi mo na mahihintay na lumaki yan. Kasi yun ng kautusan noon. No? Pagka namatay yung anak na lalaki, yung susunod na anak na lalaki, ang siya magiging asawa noong babae. Di ba? Ala na kanon. Pero nanindigan siya pagiging talagang paggalang niya sa kanyang biyanang babae, ano ang sabi niya? Yung iyong bayan, magiging aking bayan. Yung iyong Diyos, magiging aking Diyos. Diba? Kasi hindi man Israelita itong si Ruth eh. Pero dahil sa kanyang biyanan, sa pagmamahal niya sa kanyang biyanan, iniwan din niya ang lahat. Kinalimutan din niya yung kanyang, sa side niya, yung kanyang mga magulang, para makasama yung kanyang biyanan si Noemi, na ang kanyang ipinairal, umiral din yung pananampalataya na kung ano yung pagkakilala ni Noemi sa Diyos ng Israel, yun din ang kanyang magiging Diyos. Iniwan niya ang lahat. Diba? Kaya, yun is mga magandang halimbawa talagang sa pagpapasakop at pagmamahal, no? Sa biyanan din at maging sa Diyos na nakilala niya kasi yung tunay na aral
ng Israel. So sa panahon din natin, ano naman yung dapat nating gawin upang maipakita na itinuturing nating higit ang iba kaysa ating sarili? Punuan natin. Paano nga ba? Paano nga ba nating maipakikita na mas higit yung iba kaysa sa atin? Bagamat sa ating sarili, meron tayong mga taglay na talagang mas nakakaangat sa ibang bagay, pero hindi sa lahat ng oras, pinaiiral natin na ipakikita natin, eto, mas angat ako sa iyo rito. Hindi eh. Ano yung nagbigay tayo ng mga halimbawa? No? Pagtulong sa kapwa. No? Kapag may kakilala kang nangangailangan ng tulong, tulad ng isang kaibigan na may problema, handa kang maglaan ng oras at suporta kahit na may mga bagay kang dapat gawin. Di ba? Sa pagtulong sa kapwa, kuminsan tayo, kailangan din natin ng tulong eh. Tayo, meron tayong mga sariling mga dalahin sa buhay eh. Meron tayong sariling mga problema. Pero pagka meron kang kapwa, lalo na kapatid mo sa iglesia na lumapit sa iyo, kahit hindi mo nadadaing sa iyo, hindi mo maidaing yung problema mo. Kahit na yung bagay na meron ka na kulang pa para sa iyo, itutulong mo eh. Diba? Na mas kailangan niya ngayon ng tulong. So, kaya nga sabi, meron tayong sariling mga problema, pero binibigay din naman natin yung oras ng suporta para doon sa nangangailangan ng tulong. So, hindi man material yan kung kinakailangan ng comfort, talaga nandoon yung ating pagpapayo sa mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. So, iniisan tabi muna natin yung ating problema, yung mga bagay na dalahin natin, na hindi natin ipinakikita, ipinamumukha sa lalapit sa iyong kaibigan, ladaing sa iyo kung anong problema niya. Hindi mo naman sasabayan na, mas malaki pa nga, mas mabigat nga yung problema ko kaysa sa iyo ikaw pa'y dadaing. Hindi eh. Ipakikita mo ngayon na malakas ka para yung mahina na lumalapit sa iyo, lumakas din yung loob. Diba? Ganoon naman yung kailangan. Ano pa? Pagsasakripisyo para sa pamilya. Isang magulang na nagtatrabaho ng mahaba para sa kanilang anak upang makapag-aral sa magandang paaralan kahit na sila mismo ay hindi nakapagpapahinga ng maayos. Di ba ganyan ang magulang? Hindi pinakikita sa kanilang mga anak yung hirap na nararamdaman, may pagkaloob lang yung mga bagay para sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Diba? Kahit na kuminsan gusto magpahinga ng magulang, kung may kailangan ng anak, doon ka muna. Yun ang nangyayari. No? Kuminsan nga rin, di ba maraming ganyan na susubulan na ng magulang, bibigay pa sa kanyang mga anak. Lalo na kung nagdarahop sa buhay, paunahin niya munang kumain yung mga anak. Yung matitira ng anak, yun na lang yung para sa kanya. Kuminsan, mag-aalok ang anak, eto, kainin mo, nanay, tatay. Sasabihin ng magulang, hindi, busog pa ako eh. Pero kahit na siya'y gutom, makita lang niya na busog yung kanyang anak. Ganun yung sakripisyo ng magulang. Diba? So, nandoon yung pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sorry, medyo. So, lahat gagawin. Yung mga hirap na nadarama ng magulang, talagang kumaari, hindi niya ipakita sa kanilang mga anak. Isusubo na lang ng magulang pagkakalopa sa anak. Diba? So, dapat naman yung mga anak, ganun din, na dapat
tinitingnan din yung mga bagay na ganun. Sa maliliit na bagay, malaking ano na sa magulang eh. Yun lang halimbawa, mabuti tayo, mga anak natin ganyan na pag-aalis, papaalam ba, no? Na nakikita mo man lang yung pagrespeto, kasi sign ng respeto 'yan eh. No? Hindi yung umalis ka, alang-kalam lang yung magulang, hanapin mo, hindi mo alam. Saan ba nagsuot yun? Saan ba nagpunta yun? Magugulat ka, meron na palang pinuntahan, umuwi sa bahay, hindi mo alam, may pinuntahan palang iba, hindi mo alam na wala ka nang kasama sa bahay, di ba? So nandoon yung respeto, pagmamahal ng mga anak sa kanilang mga magulang. Mapalad tayo sapagkat yun ang nakikita natin sa ating mga anak. No? Na hindi ka lang mabubulaga na wala ka na palang kasama sa bahay. Hindi nandoon yung pitagan, respeto, na nagpapaalam. So, alam mo kung saan napunta. May nangyari na pala sa labas, hindi mo pa alam. Hindi mo naman alam na umalis pala yung anak mo. No? Hahanapin mo, hindi mo alam kung nasaan. So, napakaganda sa mga anak na gano'n na merong respeto, pagmamalasakit. No? Para hindi man naiitsapwera yung magulang. Di ba? So, yun. So, yun ay isang magandang pagsasakripisyo ng mga magulang sa kanilang mga anak na ibinibigay ang lahat, di bali sila magsakripisyo, may bigay lang sa mga anak. Ano pa? Pagbibigay ng kapurihan sa iba. Sa isang grupo, binibigyan mo ng pansin ang mga tagumpay ng iba at nagbibigay ng papuri sa halip na ipakita ang sariling mga nagawa. Ang sabi nga doon sa Roma 12:10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalang kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Ipagpauna ng isa't isa ang iba. So yun yung pagbibigay ng kapurihan. Di ba? Minsan, yun nga, kung time nung tao na yon, mahalagang araw sa kanya, yung tagumpay na nakamit niya, huwag mo nasabayan na, mas magaling ako sa iyo, ito yung mga nakamit ko, mas higit dyan eh. Hindi, ganun. No? Bigay mo na yung time niya na yun para sa kanya. Kung siya ay talagang maligaya sa kanya mga nakamit, suportahan mo na lang. No? Ayunan mo doon sa mga bagay na meron siya para hindi yung sarili mong kakayahan o nakamit, tutumbas mo doon sa ibabangga mo ngayon doon sa mga nakamit nung tao na yon na parang ibinagsak mo naman yung kanyang mga naging accomplishment, no? Kung mas higit ka man. So, bigay mo yung oras na yon para sa kanya. Yung kapurihan, pagbibigay ng kapurihan sa iba. Pakikinig sa problema ng kaibigan. Kapag may kaibigan ka na nagkwento ng kanilang problema, nagbibigay ka ng oras at atensyon sa kanila kahit na ikaw ay may sariling alalahanin. So, ganoon din parang doon sa may una, di ba? Mga problema mo, mga alalahanin mo, kung may nagkakwento ng mga problema, bigyan mo ng atensyon. Na, bagay, doon mo maipakikita na yung pagkalinga, pagsuporta, pagbibigay ng atensyon doon sa tao o sa iyong mga kaibigan. Yan. Ano pa yung turo sa atin ni Apostol Pablo tungkol dito? Sa Filipos 2:3-4, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kaniyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So yun yung ating pinagkunan ng paksa, no? Talata na pinagkunan ng ating paksa. So mabuti raw na yung ating maging pag-iisip, yung kapakumbabaan, no? Na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti
kaysa kanyang sarili. Kasi meron ding masamang epekto, ano? Kapag ipinalagay mo na lalo kang mabuti kaysa sa iba, baka bandang huli ikaw pang mapahiya. Di ba? Meron ganun mga pagkakataon. Pagka itinuring mo na mas mabuti ka kaysa sa iba, yun ang pagkakaalam mo sa iyong sarili, pero mas mabuti pa pala yung isa. Kumbaga, mas angat pala yung isa sa iyo. Tulad nito, halimbawa, itong the parable of the wedding feast. Alam niyo ba yung natatandaan niyo itong talinghaga na ito ng ating Panginoong Kristo? Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Kapag ka pupunta ka sa isang handaan, saan ka raw dapat umupo? Ang sabi, huwag kang uupo doon sa Pangulong upuan. Diba? Doon sa presidential table, huwag kang uupo doon. Bakit? Baka pamaya, merong mas malaking tao na imbitado at paalisin ka noong may okasyon. Sabihin sa iyo, huwag ka dyan. Doon ka sa bandang dulo kasi may darating si mayor, darating si ganito, kilalang tao. Di ano nangyari sa iyo? Napahiya ka. Kundi ano ang sabi ng Panginoong Kristo doon sa talinghaga? Kapag ka uupo ka, saan ka raw uupo? Umupo ka sa pinakaabang upuan para mabigyan ka ng karangalan. Di ba mas masarap na kung nandun ka sa bandang duluhan ng upuan, makita ka nung may okasyon. Di ba napakasarap nung ayain ka, huwag ka dyan, ba't nandyan ka sa dulo? Dito ka sa harap, dito ka sa presidential table. Hindi ba mas masarap sa puso yon? Kaysa doon umupo ka doon sa presidential table, tapos pinaalis ka naman kasi may darating na iba na mas malaki kaysa sa iyo, mas kilala kaysa sa iyo. O kung nandun ka sa duluhan, nakita ka, doon ka dalhin sa presidential table, mas masarap sa loob. Di ba? So yun yung pinakikita na talagang nandoon yung pagpapakumbaba. Maging si Apostol Pablo na nagturo nito, nagpakababa rin. Ang sabi, unang Korinto 15:9, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Anong sabi niya? Ako ang pinakamaliit sa mga apostol. Kung ating titingnan, pagdating sa edukasyon, pagdating doon sa karangalan na natanggap niya sa sanlibutan, mas nakahihigit si Apostol Pablo kaysa doon sa mga 12 apostol. Karamihan doon sa 12 apostol, mga mangingisda. No? Si Apostol Pablo, kumbaga sa panahon natin, talagang titulado, professional. Nag-aral wika sa paanan ni Gamaliel. No? Merong mataas na tungkulin sa lipunan nung panahon na yon. Pero nung tawagin siya ng Diyos, ng Panginoong Kristo, hindi niya ikinumpara yung kanyang sarili na, hindi niya sinabi sa mga apostol, sa mga kapwa niya apostol, na mas mataas ako sa inyo, mas mataas ang pinag-aralan ko sa inyo, mas marunong ako sa inyo. Hindi eh. Ano ang sabi niya? Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Pinakaaba. Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang sariling kakayahan. Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang karunungan. Diba? Pinagpalagay niya, siya ang pinakamaliit sa mga apostol. Kung bakit naman, pinag-usig niya kasi yung iglesia noon. Diba? So, nandoon yung pagpapakumbaba ni Apostol Pablo. At sino ang magtataas sa atin? Kung ang isang lingkod ng Diyos ay nandoon sa kapakumbabaan na hindi ipinagmamalaki yung kanyang sarili, lalo na yung nanalangin na yun na Pariseo na itinulad yung kanyang sarili doon sa makasalanan. Sino ang magtataas sa atin? Ang sabi, Lucas 18:14, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili
ay mabababa. Datapwat, ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. No? So matataas pala yung nagpapakababa. No? At kung sino yung magtataas sa atin, yun yung Panginoon. No? Ang siyang magtataas sa atin. At kung ano yung kagantihan doon sa ating kapakumbabaan, Santiago 4:10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So ang Panginoon ang siyang magtataas sa atin. No? Yung ating pagiging kapakumbabaan loob, humility, talagang ang Diyos ang siyang magtataas sa bawat isa sa atin. Kaya manatili tayo mga kapatid na nandoon sa kapakumbabaan na kung paanong itinuro ni Apostol Pablo na gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagpakababa, nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Gayon din naman ang bawat isa sa atin na isipin natin, ang sabi nga ni Apostol Pablo, na ituring nating higit ang iba kaysa sa ating sarili. Na ipinakikita lang yung kapakumbabaan. Huwag tayong magmataas sapagkat alam natin sa Biblia, maraming mga ibinigay na halimbawa sa banal na kasulatan na naging mapagmataas, ngunit ang Diyos ang nagbaba sa kanila. Hindi lang basta ordinaryong pagbaba, kundi kapalit, parusa ng Diyos. Pero doon sa mga nagpapakumbaba, ang Diyos ang nagtataas sa kanila. At ang higit nga doon, yung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya nga, tayong lahat, mapalad tayo sapagkat itinuro sa atin ng banal na kasulatan, tinuro ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo kung ano ang dapat na ilakad natin dito sa sanlibutan, maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng oras na ating buhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Ilorido, para sa mensahe. Sa ating po pagtatapos, tayo po iawit ng awit panalangin number 19 at pangunahan po tayo sa panalangin.